All right, so may I invite you to please stand. Okay. At salamat na atin namang ma-studyhan ang Word of God this morning. All right, Proverbs chapter 30. Proverbs chapter 30, verse 4 until verse number 6. Proverbs, please, chapter number 30. Okay, verse 4, 5, and verse number 6. Okay, Proverbs 30, verses 4 to 6. Okay, let's read all together, please. Ready, go. Who hath ascended up into heaven, or descended? Who hath gathered the wind in his fist? Who hath bound the waters in garment? Who hath established all the ends of the earth? What is his name, and what is his son's name, if thou canst tell? Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar. Alright. So, dito po natin makita na very powerful po ang Word of God. No? Okay? Hindi mo po siya katulad po siya ng hangin na di mo siya makuom. Hindi mo ma-prevent no, sa inyong kamay. Alright, and then verse number 5, every word of God is pure. Let's pray. Lord, thank you. Lord, i-allow nyo kami makabalik this afternoon. I pray na Lord, sa aming few minutes sa pag-study, help us Lord na may ma-learn kami. Especially Lord in the topic of preservation and inspiration of the Word of God. Thank you that we have the Bible, the source of our instruction, the source of our knowledge, the source of our guidance. And may the Holy Spirit of God would help us na, Lord, maintindihan namin ito at ma-apply namin sa aming buhay at mag-contribute ng growth for our Christian life. Thank you sa brethren, andito ngayon, and even also for those members who are not around, especially Brother Michael Ramirez, who is not feeling well. We pray, Lord, na kayo pong magpagaling, mag-heal sa kanyang katawan. I-restore niyo po ang kanyang health. And I pray na malagaan siya ni Jean, may mga gamot siyang mainom, synthetic man o herbal, sana bless niyo po upang manumbalik po ang kanyang lakas. Maraming salamat. As we go on, we pray that the Word of God and the Holy Spirit will be among us this afternoon. And this I pray in Christ's name. Amen and amen. Thank you. All right. So the next topic we're going to study is that the time of inspiration. The time of inspiration. Kailan po ba nag-start naging inspired ang Word of God? Okay? When did the inspiration of the Word of God take place? Take place. Kailan siya take effect? Kailan ba na-inspired ang Word of God? Is it during sa pagsulat? Is it before gisulat? Or is it after nasulat ang Word of God? So, yun ang tanong. Kasi maraming topic tayo, inspired. The Bible is inspired. Pero ang tanong, kailan siya na-inspired? So, at least dapat magkaroon tayo ng idea. Okay? So, like I said, ano po bang ibig sabihin ng inspired or inspiration? It is an act of God na gilagyan niya ng spirit ang kanyang salita. Nagkaroon ng life ang Word of God. Ito po yung proseso, nag-i-inspire, gilagyan ni Lord ng life ang Bible at nagkaroon siya ng epekto sa ating buhay. Kaya ang Bible iba sa ibang libro. Kahit basahin mo yan ang Bible, ibang libro, parang walang epekto sa iyo. Pero ang Bible, pag gi-quote, gi-preach, sabi pa nga ni Brother Jimboy na
ang preaching parang sa atin lahat minsan, no? Parang tayo lahat. Kasi nag-work ang Holy Spirit. No? May epekto ang Word of God sa buhay ng tao. So, isa yan sa result na inspired ang Bible. He is not just an ordinary book or like other book. Alright? So, dito, if inspiration speaks of the life of the Scripture, take note, speaks of the life of the Scripture, therefore, upon the time that the Word of God existed, was also the time of its inspiration. So kung magsabi tayo na ang inspiration is about life, sa Bible, nagkaroon siya ng life, gi-impart ng life, because tinawag nga God breath, therefore, sabi dito, upon the time that the Word of God existed, was also the time of inspiration. Meaning, kung kailan nag-exist, nagsimula ang Word of God, doon din nag-start ang inspiration. So, tanong ngayong hapon, kailan ba nag-start ang Bible? Ang Word of God, kailan ba nag-start? Okay, so there are few verses na ating basahin ngayong hapon. Okay, let's go to Hebrews 11:13. Hebrews 11:13. Okay, importante po ito. At least, alam natin, no? At masagot natin kung mayroon mga magtatanong sa atin someday. O may idea tayo. Okay, sold out na tayo that the Bible is inspired, preserved, no error. Alright? Look at verse number 3. Hebrews 11:3. Through faith, we understand that the worlds, take note, mundo, were framed by the Word of God. Okay? Take note na ang mundo were framed by the Word of God. So that things which are seen were not made of things which do appear. Alright. So ano ating makita dito? Sabi ng Bible, the words, okay, the natural world, were framed by the Word of God. So that things which are seen were not made of things which do appear. Okay, now according to this verse, ating makita that the Word of God is already existed. No? The Word of God was before the worlds. Before the worlds. Nauna po ang salita ng Panginoong Diyos before the world. Nag-exist ang Word of God before the world. Amen? Okay, another verse para mas klaro pa. Psalm 33 verse number 6. Psalm 33 verse number 6. Psalm 33 verse number 6. Verse 6, by the word of the Lord were the heavens, what? Made. In all the host of them by the breath of His mouth. Alright. So, gisabi po ni King David, by the word of the Lord. Paano na nagawa ang heaven? By the word of the Lord. Meaning, before heaven, there was a word. Kasi ang ginamit ni Lord to create the world, the heaven, is His Word. Alright? So before the heavens were made, there is already the Word of God. The Word of God is already there. Alright? So hindi po sinabi na nandun na yung heaven bago ang Word. No. But the Word is there and then the heaven follow. Alright? So makita natin, wala pa na-create ang mundo God, andun ang salita ng Panginoon. Una na po ang kanyang salita. Before the Word of God, by the Word of the Lord, were the heavens made. Okay? And all of the host of them by the breath of His mouth. Okay? Another verse, Psalm 119. Psalm 119, please. Verse 160. Psalm 119. Psalm 119,
verse 160. 160. Okay. Another verse. 160. Tandaan niyo po itong mga verses. Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. Alright? So, ibig sabihin, the word of God, ano daw? Is true. Amen? Thy word is true. The word of God is true. From the beginning. Anong ibig sabihin from the beginning? Okay, from eternity past. Wala pang mundo na create, wala pang tao sa mundo, wala pang earth. Mga kapatid, sabi ni King David, i-describe niya, thy word is true from the beginning. Before the world exists, before anything exists, the word of God already existed. Oh, tandaan po natin yan. At gisabi niya, anong klaseng word? Thy word is true. Oh, true. From the beginning. Ibig sabihin, the word of God from eternity past, nandun na po, nauna na ang salita ng Panginoong Diyos. Kasi God and word cannot be separated. Hindi mo pwede sabihin na nauna ang Diyos, wala kayang salita. Hindi. Kung saan ang Diyos, nandun din ang kanyang salita. Kung saan ang word, nandun din ang Diyos. Because His word and God cannot be separated. So, since si Jesus Christ, ang ating Panginoon, is existed long before the world, nandun na rin ang kanyang salita. Sa madaling sabi, Pastor, wala pa nasulat ang Bible, nandun na ang word? Yes. Kasi nauna ang kanyang salita. Sa langit pa lang, andun na. Wala pa lang dito, hindi pa itong papel na ating ginahawakan ngayon, nandun na ang kanyang, okay, para klaro mga kapatid, Psalm 119:89. Psalm 119. Psalm 119, verse 89. Verse 89. Okay? So, sige po, basahin ko. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. So, saan na naumpisa ang kanyang salita? In heaven. Wala pa ang mundo. Wala pang mga prophets. Wala pang mga apostol. Wala pa si Moses, si King David na ginamit, sila Peter, Paul, na nagsulat dito, nandun na in heaven. Settled in heaven. Alright? Kasama na ni Lord ang kanyang salita doon sa heaven. Kaya sabi ni David, forever, O Lord, thy word is settled where? In heaven. Amen. Wala pa tayong blueprint. Meaning, wala pa nasulat ang Bible, may nauna na. Nandun na. Ang copy natin, ang source, ang main, nandun. Sa langit. Amen? Kaya, hindi po nag-exist ang Bible during the time na nasulat ito. Mga kapatid, gireveal lang ito sa mga tao during sa pagsulat. Doon lang natin nakita. Pero, talagang nauna na po ito doon pa lang sa taas. Amen? So, I hope na tayo po ay settle po dyan. Forever, thy word, O God, the word of God is forever settled in heaven. Mga kapatid. So, the word of God has founded forever. Psalm 119, verse 152. Okay. So, Ma'am Joy, pakikater na lang ma'am. Meron tayong visitor, dalawa. Oo, pwede dito sa kitchen. Okay, i-grab natin ang opportunity. Sige, please. Oo, sige. Guide na lang sila kaiba ang ating topic para at least ano. Alright, sige po. Verse 152, mga kapatid. Psalm 119 po. Buksan natin, please. Psalm 119. Psalm 119, verse 152. Okay, girls, ladies. Okay, pakibasa po. Verse 152. Psalm 119, verse 152. Ready? Read.
Alright. Concerning the testimonies, I have known, sabi ni David, I have known of old, referring sa unang panahon, thou hast founded them, referring sa kanyang salita. Founded them forever. So ang kanyang salita, the word of God, forever, eternity past. Oh. Wala pa. Wala pang sino man na tao sa mundo, kapatid. Wala pang earth, wala pang mga planet, everything. Wala pang Genesis 1:1. Ano ang Genesis 1:1? Dapat di tayo magpapirdi sa mga bata na mga beginner. Si Clint, alam niya ang Genesis 1:1. Alam na ni Clint yung Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and earth, including yung planet. Baka ang isip natin, Genesis 1:1, yung earth lang natin. Including yung galaxy. Including ang solar system. Di ba? The moon, the stars, gi-create kasama doon. Wala pa yan lahat. Sabi ng Bible, na founded na ang salita ng Panginoon. Nandun na. Nauna na. Kapatid. So kung meron mang pinakamatanda, ang Word of God. Kasi kasama na siya ng Diyos doon sa langit. Alright? So meaning, ano ang konklusyon natin? Meaning, Brad, ang inspiration sa Bible, hindi nag-start nung sinulat. Na-inspired ang Bible, doon pa lang sa heaven, gi-inspired na. Gibigyan na ni Lord ng life. Gibigyan niya na mga kapatid ng power. Gibigyan na ng Lord ng authority na pagdating dito sa lupa, someday, may epekto ito sa buhay ng mga tao. Oo. Alright? So, ang tanong, kailan nag-start ang inspiration? Long before, in eternity pa lang mga kapatid. Meaning, by virtue of the scriptures given above, the word sa mga verses ating gibasa, the word of God must be eternal. Eternal siya. Okay? So, simula pa lang. So, contrary to popular teaching, inspiration did not actually took place at the time of the writing of the scripture or when God moved holy men of God. So, ibig sabihin, hindi took place ang inspiration during the time na sinulat itong ating Bible sa mga holy men. Saan makita po yan? Alright, 2 Peter 1:21. 2 Peter 1:21. 2 Peter chapter 1 verse 21. Verse 21 or verse 20, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. So wala. Sabi ng Bible, walang prophecy sa Bible na private interpretation, meaning, idea ng tao, philosophy ng tao, thinking ng tao ang gisulat niya. Hindi sarili ng mga tao. But verse 21, for the prophecy came not, the Bible, in old time, came not, hindi dumating, in old time, by the will of man, take note, meaning, his own idea, his own volition, his own message. Hindi po. But sabi ng Bible, but holy men of God, take note this word, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. In other words, they were guided. Amen? Kung anong sinulat ng mga apostol, okay, di lang apostol, mga prophets, at marami pa. And by the way, ilan pala ang writer sa Bible? Trivia lang tayo. Approximately 40 writers. 40 writers. Hindi lang prophets, by the way, hindi lang prophets and apostles ang writer. Okay? Si King David, di siya apostle. Si King David, di siya prophet. Ano si King David? King. Sino pa? Si Amos. Sino pa ang ibang mga writer dyan? Sila Peter. May mga peasants dyan, may mga farmers. Ginamit ang Bible, 40. Imagine mo, ito lang ang book sa buong mundo, Brad, na pinakamarami ang writer. Di kayo nag-ano, Brad?
Mostly sa ibang libro, dalawang writer, gitawag silang co-author. Pero ang Bible, unique. 40 writers. Imaginin mo, yung 40 writers, dapat yan, may mga conflict talaga. Kung titingnan mo, kasi iba-iba silang idea. At iba-ibang lugar sila nung nagsulat. Nung sinulat ni Peter, nasa ibang lugar siya. Nung si Paul nagsulat, nasa ibang lugar siya. Pero makita mo, ang kanilang writings, nag-harmonize, nag-jive, para bang gear. Nga pag iano mo, talagang fit the fit. Wala gakontrahanay. Pastor, gakontrahanay, oy. Anong sabi sa Book of Matthew? Siling ni Jesus Christ, kung di ka magpatawad, di ka rin patawarin ng Ama. Sabi ni Paul, magpatawaran kayo sa isa't isa, katulad na pinatawad kayo ni Kristo. O di ba na nakontrahanay? Hello? So doon napapasok ang rightly dividing the word of truth. O paano mo reconcile? Kaya kung titingnan mo, parang nagkontrahanay. Kaya sa time ni Jesus Christ, gisabi niya, kung di ka kabalo magpatawad sa imong kapariho, di magkapatawaron sa Diyos. Nakuha niyo, nabasa niyo ba yan? I think Matthew, andan sin sa Luke, amo na. Samantala si Paul, Brad, gihambal ni Paul, magpatawaray ka mo sa isang isa, katulad, kasubong, nga si Kristo nagapatawad sa inyo. Oo. Alright, so dyan natin i-apply na ang Matthew, Mark, Luke dyan, naging part pa siya sa law. O sa part sa law, Brad, ang mindset sa law, ano sa law, gidiman sa law, mga kapatid, naara pa gani niya, ano ang gihambal sa law during sa batas? Kung makasala ka, sa nga time, tooth for a tooth. Eye for an eye. Oh. Ibig sabihin, kung nakagipatay ka, o nakaginpatay, balusan mo man. Kung ano gihimo sa imo, balusan mo man, amo man ihimo mo. Pero sa law of grace ba, hindi na. Amen? Hindi na. So, dapat maintindihan nato, mga kapatid, kung saan natin ipapasok. Alright, so, dapat ma-divide. Later on, atong i-divide natin yung para maintindihan natin how to interpret the Bible properly. Okay? Like I said, okay? Siguro may mga nabasa tayo na parang contradiction, but later on ating i-reconcile. But again, I will tell you na walang contradiction ang Bible. Wala ga kontra. Aton lang iplastar. Sinong sinabihan? Kanino sinabi? Kanino ito applicable? Ngayon ba applicable ito sa atin o sa una lang ito? O ngayon, iba na ngayon? So, di natin pwedeng, kaya nga sabihin natin, hindi mo pwede ang dito, ilagay mo dito. Ang dito, ilagay mo dito. So, dapat, sa atin nga ngayon, I don't know, sa barangay ninyo, uso ba yung garbage segregation? Sa amin, sa Usita, hindi kuliktahon ba? Pag hindi isegregate ang basura. Ang nabubulok, nabubulok. Ang di nabubulok, di nabubulok. Di nila kuliktahon ang silupin kag ang nabubulok. Paghihalo mo, I don't know sa inyo. Pero sa amo, sa Barangay Sunto, ganun ang patakaran. Sa Bible, ganun din. Dapat wag nating paghalo-haloin. Dapat i-identify natin saan ito nabilong. Sa dispensation of the law or dispensation of grace. Sa panahon ba ito? Sa panahon pa ito ni Moses o sa panahon natin ngayon? Itong bersikulo. Kanino ito applicable? Hello, amen? Ganun kasimple, mga kapatid. Alright? So, anyway, later on, ating po yung i-discuss. But, let me tell you, according sa ating binasa, na ang Bible po. At ilan po? Ilang continent na sulat ang Bible? Brad? Almost 5 continents gigamit na area na sulat ang Bible. May mga books of Bible sa Europe gisulat. Ang Rome, saan ba nabilong ang Rome? Estudyante? Asia? Oh, saan ba ang Rome? Saan ang location ng Rome? Italy. Yun ang kapital ng Italy. Saan ba ang Italy? Sa Europe. Amen, mga estudyante, alam nyo? Ano bang mga bansa sa Europe? O Netherlands, Finland, Norway, Germany. O ano pa? Great Britain. O Portugal, Spain.
Holland. Kasama na yan dyan, Spain. Yan mga country ng Europe. So, nabanggit ni Paul, kaya nga may sulat, Romans. Kasi ang tawag sa kanila, sa mga tao doon, ga-stay sa Rome, Romans. Mga Romano. So, ibig sabihin, Pastor, matagal na pala yung Rome? Yes, matagal na yan. Pinakamatagal, pinakakaraan na bansa. Actually, hindi bansa yan. City lang yan. Kasi ang bansa nila, Italy. Don't you know na may verse sa Bible na mention ang Italy? Kaya matagal na yung country. Panahon pa ni Apostle Paul, isa sa mga pinakamatandang country, India, na-mention sa Bible. Italy, na-mention sa Bible. Ethiopia, na-mention sa Bible. Nabasa kayo ng Bible? Nabasa nyo? Ethiopia. Egypt, na-mention sa Bible many times. Israel. Kaya kung di ka maniwala sa Bible, I don't know sa iyo. Na-mention ang Israel by Israel. Na-mention by Egypt by Egypt. Pastor, baka iba yung Egypt sa Bible, iba ngayon. Ambot sa imo. Sa Bible, na-mention na may pyramid. Tingnan mo ang Egypt, wala bang pyramid? Kung di ka maniwala. Ako di man ako nakapunta, pero manood ka sa TV, masyadong mga movie. Hello? Kaya that proves, mga kapatid, na totoo ang Bible. Hindi gawa-gawa itong Bible. Isa sa pinaka-accurate, mga kapatid, historically wise, sa historical, andyan. Mo-support ang Bible. Archaeological, sa archaeology ba, yung mga artifacts, mga fossils, makita mo na ang Bible talagang accurate. Ngayon, na-discover Ark of Noah. Nandun para sa portion, mga kapatid, ng Turkey. At carbon dating nila, isang proseso yan, scientific method, i-carbon dating, mga kapatid, natuklasan nila ang kahoy, pinakamatanda. At gi-compute nila yung time sa Noah until sa ating time, talagang napaka-accurate. Ilang thousand of years yung kahoy na yon. Kasi grabe ngayon, carbon dating lang. Masukat niya ilang taon na yung kahoy na yon. At isa pa sa pinaka-accurate, nakita nila, gopher wood. May gopher ngayon nag-exist, tapos yung portion na nakuha nila sa Noah's Ark, talagang nag-match up, gopher wood. Basahin mo sa Bible. Anong instruction ni Lord? Magawa ka ng gopher wood. Yun ang materials gamitin sa Noah's Ark. Hello? The Bible is accurate. Oo, mga kapatid. Archaeologist. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon. I hope walang gadawat dito na reliable ba ang Bible? Credible ba? Gapati ka gani sa textbook mo sa eskwelahan na, di ba? Sulat lang ng tao yan, hindi yan inspired. Tapos sa Bible na inspired, di ka maniwala. Ang DepEd gani, may mga libro sila nga gi-recall, kay may mga mali na mga info, mali na mga details, entry, gilagay. Gi-recall kay may mali. Bible is perfect. Mas the more tayo na maniwala. Amen? Praise the Lord for that, mga kapatid. Holy men of God, bakit reliable ang Bible? Sapagkat ito po ay, they were moved. Hello? Sabi ng ating binasa, they were moved by the holy men. As they moved. Sabi po ng ating binasa, okay? Sa Peter, okay? Chapter number 1. No? Okay? 2 Peter, rather, sa ating binasa dito, sa verse number 21. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. All right. Okay. It is not the time, okay, I can impart eternal life. It is not the time of inspiration of the Word of God, but the time when God revealed His eternal Word to men and moved holy men of God to write His eternally inspired words. Therefore, the inspiration of the Word of God is ever living, ever abiding, and the extent of its inspiration or life is from eternity
to eternity. Amen. So, doon pa lang, sa langit pa lang, nag-start na po doon mga kapatid ang inspiration of the Word of God. Alright. Now, before we proceed sa ating another topic, there are few things ating i-consider. So, inspiration. Again, bigyan ko kayo ng short definition. Ano po ang inspiration? The action of the Spirit in the Scripture. So, ito yung God, the Holy Spirit, na nag-work sa Scripture. It means breathing in, pagkuha, pag-receive ng breath. Okay? Breathing in. This denotes that the Scripture is more than ink, paper, and pen, but they are spirit. And they are what? Life. John chapter 6, verse 63. Alright? John 6:63. John chapter 6, verse number 63. John chapter 6, verse 63. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words, Jesus Christ said, the words that I speak unto you, take note this word, the words that I speak unto you, they are what? Spirit, and they are life. So, Jesus Christ said, there is life in His Word. There is spirit in His Word. It's not just a word, a mere word, but that word has the capacity, has the ability to produce life. Amen. Kaya mga kapatid, ang powerful talaga ang Word of God. Kasi kahit ordinaryo ka lang na tao, Brad, wala kang pinag-aralan as long marunong ka magbasa ng Word of God. At as long gi-acknowledge mo ang power of the Holy Spirit. Makita mo, Brad, simpleng tao, ordinaryong tao, pero bakit makaintindi? Makashare siya ng gospel sa mga tao na matataas sa lipunan. Amen? Kahit ordinary lang. Kung siya lang sa sarili niya, hindi siya paniwalaan. Pero pag ang Bible na ang gipresent mo sa tao, at nakinig ang tao, at nagbilib ang tao, that's the time mo work ang Holy Spirit at magkaroon siya ng resulta. Amen. Oo. Sa totoo lang, may mga pastor na talagang educationally wise, wala naka-eskwela, di gani ba nakagraduate sa elementary. Pero bakit? Magtaka ka, may mga members doktor. May mga members sa church, mga engineer. May mga members sa church na may mga degree. Hindi basta-basta ng mga profession. Pero ang pastor, way ka-graduate elementary. So kung tingnan natin, sa educational, parang, paano ito pinaniluwaan? Engineer na membro? Doktor? Membro? Pero ang pastor, sa human side ba? Nakuha nyo ang point ko? Sa tinawhanon ba? Nakakumbinsi siya? Paano niya ninakumbinsi? Paano niya membro nga? Kung tingnan natin, siyempre ang tao, siyempre pag ang tao angat, tapos mataas ang pinag-aralan, tapos ang gasolwining sa kanya, ano lang? Sino ka? Di ba? Sa tanawhanon ba? Sa human side, ang tao, ganun eh. May pride talaga ang tao. Pero bakit na-win? Bakit na-member? Bakit nag-submit sa baptism? Kasi kung sa tao yun, hindi niya makumbinsi. But because of the Word of God. Nakita niya ang truth. Gihimo siya ni Lord na instrument, nakita niya ang truth. That's why, nung nakita niya ang truth, mga kapatid, at naintindihan niya, gisubmit niya ang kanyang sarili sa Bible. That's the power of the Word of God. Amen? Oh, kaya, sa atin din, huwag nating i-underestimate ating sarili. Pastor, makasulwining kaya ako? May maniwala kaya sa akin? Itsura ko pa lang daw. Way pagani krimen, suspik na. Way paghimong krimen, bad suspik na. Hello, amen? Don't limit. Kaya ikaw, hindi ikaw ang mag-work. Ang function natin, mag-share lang. Ang function natin, i-explain lang ang Bible. Let the Holy Spirit will work. Hello, amen? Oo, mga kapatid.
So, inspiration. Sabi ni Lord, anong sinabi niya? The words that I speak. Verse 63. Anong sabi niya? They are, mga kapatid, anong sabi niya? They are spirit and they are life, mga kapatid. Amen? They are spirit and they are life. So, may life ang kanyang salita. Now, may spirit ang kanyang salita. So, wag nating i-underestimate. Alright? That is inspiration. Nagkaroon siya. Yung si Adam, after siya gihulma ng Diyos, napurma na siya na tao, wala pa. Walang life. Pero the moment, ng Diyos, gihipan niya mga kapatid, ang buhay po si Adam mismo, nagkaroon po ng life. That's the start. Okay? Tingnan natin po sa Genesis. Alright. Genesis, mga kapatid. Chapter 1, verse 26. Chapter 1, verse 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female, created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. All right. Okay. So, dito tayo mga kapatid. Okay. Chapter number 2. Okay. Verse number 7. Chapter 2, verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground. So, ang Diyos, ang Panginoon, nagkuha siya ng alabok, tapos gihulma niya, galing sa lupa. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breath, take note this word, and breath into his nostrils, the breath of life, and man became, what? A living soul. So, kailan nagkaroon ng living soul ang tao? The moment nag-breath siya, hinipa ng Panginoong Diyos ang kanyang nostril. Ano yung nostril? Yung ilong, yung pasukan ng hangin. So, gano'n, Lord. So, that's the time nagkaroon ng living soul si Adam. Pastor, nasubrahan niya ata, kaya lumaki ang butas ng ilong. Nasubrahan siguro ka huyop sa Ginoo. Kaya, hello, amen? Oh, sabi ng Bible, gihipan, breath, the nostril. Hindi talinga, hindi mata, kundi ilong. Hindi siguro ba na-control ni Lord, baka excited niya kay, uy, salamat, may tao na ito. Nabuyluhan niya kay, agoy ka. Di, siyempre, kabantay mo ba? Di ba yung itlog, pagbago pa ba, di ba humok? Nakapansin kayo yung manok, bagong ano pa lang niya? Yung egg, di ba medyo, pag hindi pa nahanginan yan, medyo ano pa yan, soft pa yung, katulad yung bata, pag bagong bata, Brad, yung ulo niya napaka, ano pa? Di ba? Ganon din ang tao siguro si Adan, nung bago paghihipan ni Lord, humok pa.
Parang kligod tayo, parang dust. Sabi niya, labok ba? Ano man lang na, hindi man ta iron, hindi man tayo galing sa bato, hindi tayo galing sa kung ano-ano. Galing tayo sa dust. Dust of the ground, di purma ni Lord. So si Lord talaga master sa sculpture. Grabe ka wise si Lord, no? Alam niyo po mga kapatid, pinaka-greatest machine sa buong mundo, human body. Walang computer pwedeng mag-replicate sa human body. Millions of cells gilagay niya sa tao. Don't you know, ang cells natin, million. Ang buhok mo, gatubo yan because of cells. Ang panit natin, because of, made of the largest cell, ang ating skin, mga kapatid. Ganun. Ganun ka-brilliant si Lord. Na may mga nerves siya na ilan kaya yung kakuros-kuros na tiny, nga mga maliit pa sa buhok mo. Mga ugat yan sa ulo mo. Pag milong naputol yan, o na-dislocate, pwede mo nang karatihon ang pusti kasukutiko. Ganon ka-sensitive ang ating mga nerves. Gilagyan niya na Brad, gilagyan niya ng pumper. Pump natin ang ating heart. Kung ano kalaki ang fist mo, ganon din kalaki ang heart mo. Ganito ang batayan, mga kapatid. So kung anong fist ng bata, ganon din ang heart. So ganon, ako ngayon, kung ganon mo, ganon ang heart mo. Imagine mo, siya ang mag-supply ng blood mo mula ulo hanggang paa, balik sa ulo, papuntang brain. Grabe, isupply niya ang oxygen ng blood mo, buong katawan. Walang machine ba na pwedeng mag-provide ng ganun? Si Lord lang. Amen? Kaya grabe si Lord. Became a living soul. Ang Bible, ganun din. The moment gi-inspired siya, doon siya nag-start nagkaroon ng function. Kung hindi gi-inspired ni Lord, the Bible is just an ordinary book. Katulad lang siya ng any other book na mabasa natin at mabili natin sa mga bookstore. Hindi siya supernatural book. Pasalamat tayo, gi-breath siya ni Lord, gi-inspire siya ni Lord. Amen? Praise the Lord for that. Alright? Became a living soul. Si Adam, naging living soul siya the moment gi-breath siya. Alright? That is inspiration. Number 2, mga kapatid, revelation. Ano naman ang revelation? Take note, inspiration, the action of the Spirit in the Scripture. Ang Holy Spirit, nag-work. God the Holy Spirit, nag-work sa Scripture. Samantala, ang revelation, ano naman ang revelation? From the word reveal. The act of God by which He reveals to man that which man could not otherwise know. Ano daw? The act of God, ito po'y trabaho ng Diyos na gi-reveal niya sa mga tao sa mga bagay na hindi alam pa ng tao. So, gi-reveal niya. Parang mystery. Pero gi-reveal niya, hindi na yung matawag mystery. Kaya gi-reveal naman niya. Kumbaga, sikrito, gisabi mo, hindi na sikrito. Parang ganon ba? So, ang revelation, gi-reveal ni Lord, no? Ang kanyang, hindi kasi maintindihan ng tao ang Bible kung hindi masulat. Okay? Hindi niya maipakita. Kaya para the more niya maintindihan ng tao ang kanyang salita, gi-reveal niya. And there are many ways gi-reveal niya. Through message and through paper. Nung unang panahon na wala pang Bible, paano makipag-communicate ang Panginoong Diyos sa tao? Dalawa. Actually, tatlong process, tatlong paraan. Direct, si Lord makipag-usap sa mga prophets. Sa Old Testament sa prophets, kaya may messenger. Prophet Elijah, Prophet Elisha, Prophet Jeremiah, Prophet, sino pa? Isaiah, Hosea, Joel, Amos, mga minor prophets. Daniel is a prophet. So sila direct, kasi wala pang Bible. Tapos ang mga prophets, i-gather niya yung mga tao. This is the message of God. Thus saith the Lord. Thus saith the Lord. Sila yung mouthpiece. Sila yung speaker that time. Ang mga prophets sa Old Testament. Pangalawa, si Lord makipag-usap sa tao, but i-reveal niya ang kanyang plano, i-reveal niya ang kanyang gusto sa tao, dreams and vision.
Hello, amen? Anong kaibahan sa dream? Tulog ang tao, nagdamgo siya. Ang vision, gising ang tao, pinakitaan siya ng pangitain. Si Cornelius nagkaroon ng vision. At marami pang iba. Nakuha niyo, Brad? Okay? Sinong mga tao gipa-dream sa Bible na nakipag-usap si Lord through dreams? Joseph? Sino pa? Old Testament muna tayo. Number 1, si Joseph. Oh. Si Solomon? Yes. Nakipag-usap din si Lord sa kanya nung bago pa siya. Sa New Testament, sino? Si Joseph. Notice kayo, Brad? Na huwag kayong magbalik. Sabi niya, magpunta kayo kay ang bata na si Jesus Christ. Gustong patayin. Gustong patayin, Brad. Ni Herod. So, sibat kayo. Aside kay Joseph, gipadamgo din, Brad, ang mga wise men. Hello, amen? Sabi ni Herod, pag nakita nyo ang baby Jesus, pwede nyo ipaalam sa akin para ako din mag-worship sa kanya. Pero ang intensyon pala, motibo ni Herod, pag nalukit na, papuntahan niya ng mga sundalo niya at ipapatay niya si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, King of the Jews, King of Kings. Kaya naalarma siya. Oh. So si Lord, nakipag-communicate, vision, dreams, and direct sa mga prophet. So kasi wala pang Bible. Pero ngayon, praise the Lord, mga kapatid, na gireveal ni Lord. Okay, gireveal ni Lord through the blueprint, through this Bible, atin ngayon. Kaya na-abolish na po yung dreams, na-abolish na ba ang vision, at wala na tayong apostle, kaya may Bible na, wala na rin mga prophet. Kaya yung ka-claim-claim ngayon na prophet, apostle, hindi na yan legit. Kaya kumpleto na ang Bible. At huwag ka na rin mag-expect na si Lord makipag-communicate pa sa iyo ngayon through dreams and vision. Kaya meron na rin Bible. Kumpleto na ito. Kaya kung sabihin mo, si Lord gabi pastor ba? Siya gito pastor? Kaya perti kalamig ang tingog. Tapos daw ano gid pastor? Oh, ay bay. Delikado ka ba? Basit iba tong gapang ano sa imo to? Damo para baga ano, especially mga Pentecostal. Pentecostal, ano pa na sila ba? Nagapati-pati pa na sila, ga-communicate, may kaya ga-practice pa kanila sila, speak in tongues. Damo pa. Why nila naintindihan na kompleto ng Bible? So, salamat tayo ngayon, naintindihan natin. The Bible is complete na. Amen? Gireveal ng Panginoong Diyos sa atin. Gisulat na. Kaya wag na tayong mag-wait ng another revelation. Kasi gireveal na ni Lord. Alright? Deuteronomy 29:29. Deuteronomy 29:29. Deuteronomy chapter 29, verse 29. 29, ready go. The secret things belongs unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us, unto our children, forever, that we may do all the words of this law. Okay? So may mga bagay nga maybe until now, wala pa i-reveal ni Lord. O si Lord lang nakakaalam. Amen? Alright. Pero itong mga bagay na nakasulat sa Bible, ano Brad? Is written unto us or revealed unto us, alright, unto our children forever, that we may do, take note, that we may do all the words of this law. Kaya may mabasa naman tayo, ang mabasa mo, yun ang patihon mo. Okay? Gireveal naman ni Lord, ginapakita na ni Lord. Ang problema sa tao, yung wala nabasa niya, yun yung gustong paniwalaan niya. Samantala, yung nasulat, ayaw niyang maniwala. Baliktad ang tao ngayon. Maghanap ng bagay na di niya nakita. Pero yung nakita at giutos sa kanya, ayaw niyang sundin. Mali po yun. Amen?
Kung anong sinulat sa atin, gireveal ng Panginoon sa atin, yun ang ating gagawin. Okay? Pag wala na sulat dyan, di natin mabasa, mga kapatid, si Lord lang. That is God's business, mga kapatid. But to us, sabi ng Bible, okay, but those things which are revealed belong unto us, unto our children forever, that we may do all the words of this law. So, revelation. Kaya nga, dati mga kapatid, wala gi-reveal ni Lord. Kung wala kay Apostle John, di natin alam ang future na mangyayari. Di ba? May ano ka, Brad? Di ba pinakalas nga book natin, Revelation? Okay? Ang revelation ba? Anong ibig sabihin? Ang revelation nangyari na, wala pa. Future pa lang ito. Future coming pa ito. Pero gi-reveal sa atin, meron na tayong idea, kumbaga preview. Oh, meron tayong previewing ba? Gipakita na sa atin, si John, buhay si John, gising si John, gipakita sa ni Lord ang vision. Ito ang new city, the new Jerusalem, the new earth. Oh, isukatin mo. Ilan ang gates ng New Jerusalem? Sukatin mo. Andyan. Basahin mong Revelation. Lahat yan instruction ni Lord sa kanya. I-record mo. Sabi ni Lord, i-record mo ito. Ito yung mangyayari. My great white throne judgment. Merong harlot. Oh, naka-record lahat dyan sa Revelation. Merong coming na 666. 666. The mark of the beast. Merong Antichrist na darating. Hindi natin kilala sinong Antichrist, pero sigurado tayo meron kasi sinulat sa Bible na may Antichrist na darating, na mag-rule sa mundo. Economically, politically, and religiously. Siya ang mag-control someday. And the world become one world government. One world religion. One world currency. Mga kapatid. And one world na tayo, politically. Because si Antichrist ang mag-rule someday during tribulation period. Oh, gi-reveal. Pinakita kay John the Beloved. Kaya nga, John the Revelator, gi-reveal sa kanya. Na-record niya, kapatid. Amen? Praise the Lord. No? Kaya, revelation ang tawag. Okay? Gi-reveal sa atin. Okay, next. Anim po ito. Inspiration, the act of the Spirit in the Scripture. Number 2, revelation, the act of God, by which He reveals to men that's which man could not otherwise know. Ang mga bagay na di alam ng tao. Number 3, preservation. Ano naman ang preservation? From the word preserve. Ano ang preservation? The act of God by which He preserves His word. Okay. Take note, the act of God by which He preserved His word. Perfect, take note, and without error to every generation of men. Okay. So, gi-preserve ni Lord ang kanyang salita. Mula nag-inspire niya ito until now, gi-preserve niya. Ibig sabihin, wala tayong original ngayon, kasi wala na yung original, pero na-preserve niya. Copies by copies, copies by copies, na-preserve niya until meron tayong King James Bible authorized. Wala na tayong original. Yung mga tao, di ako maniwala, Pastor, kaya di man yan original ang Bible. Yes. Kung makita ka ng original, hanapin mo. Kung mayroon ka mahanap. Kasi may mga tao, naniwala sila na ang preserve lang, yung original. Itong translation, ang tawag sa atin, by the way, ito, translation. Na-translate na. Hello? Ano ang original Bible? Ano? Greek and Hebrew. Ang original Bible, Brad, ang Old Testament nakasulat sa Hebrew. Ang New Testament nakasulat sa Greek. Sa original. So kung hanapin mo yun, ang original Bible, kay ang iisip mo, yun ang tama, yun ang correct, yun ang walang error, yun ang preserve. Kapatid, mali po. Si Lord, gi-preserve niya. Ibig sabihin, kahit wala na tayong original, mula dito, gi-translate dito, mula dito, gi-translate dito, mula dito, gi-translate dito, hanggang dumating sa atin ang King James 1611. Wala ang original, pero na-preserve. Nakuha ninyo, Rod? Oh, na-preserve. Ibig sabihin, kung ano ang content ng original,
the same na content meron tayo ngayon. Wala, ibig sabihin, wala gibawasan, the same sa atin ngayon. Hindi gidagdagan kung ano ang original, the same din sa atin ngayon. Kaya reliable ang Bible. Kaya unlike sa ibang version ba, ano ang Bible ng Catholic? Meron silang apokrypha. May gipang insert na hindi canonized, hindi authorized. Bill and the Dragon, Tobit, Judith, Song of Solomon, tawag dyan, Maccabees. Kung titingnan mo ang Bible sa Catholic, 72. May gipang dagdag sila ng mga hindi canonized o inspired. No. Kaya makapal. No. Alam mo, na Bible ng Catholic, mayroon silang imprimatur at nihil obstat. Tingnan nyo sa likod. Pare, Jesuit, nakalagay doon, imprimatur, nihil obstat. Bible ng Catholic. At kung titingnan nyo, maraming mga existing o mga added na mga Bible books na, mga kapatid, hindi. So later on, i-discuss natin, bakit 66 talaga ang Bible? Ang King James natin Bible, 66. Hello, amen? Oo, mga kapatid. So preservation, Psalm 12, Psalm chapter 12. Psalm chapter 12. Psalm chapter 12, 6 and 7. The words of the Lord are pure. Amen? The words of the Lord are pure. Pure words. As silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Okay? So, ang word of the Lord daw gi-purify, pure. Tapos, sabi dito, it was tried in the furnace. At sabi niya, purified 7 times. 7 times. Don't you know, mga kapatid? Coincidence ba? Ang King James Bible, ikapito na translate sa ating panahon ngayon. Kapito siya. Mula sa original, kapito siya. Oh, mga kapatid. So, biblically, giano ang Bible. Talagang very accurate. 7 times, gi-purify siya. So, ang 7, that is God's number. That is God's number. So, kung 7 times gi-purify, grabe na. Kung yung metal, ilagay mo ito sa furnace, talagang isang salang pa lang, di pa siguro ma-purify. Pero pag ang bakal, ilagay mo siya doon, matunaw yan, tapos lilitaw yung mga impurities. Di ba? Yung molten, yung gapula-pula. Di ba yung gold, magkuha sila ng gold, i-extract nila sa lupa, may mga balas-balas, may bato-bato pa, kung ano. Pero pag tunawon mo yan, Brad, lahat doon na mga hindi gold, talagang lilitaw yan at matunaw. Mawala. Sa Bible, sabi ng Bible, gi-purify ang Bible 7 times. Sabi pa niya, verse 7, Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. So kita nyo, hanggang kailan ma-preserve ang kanyang salita? Hindi lang po gi-purify, but pangalawa, gi-preserve pa niya. Oh, at hindi lang po mga kapatid, 1 generation, 2 generation. At sabi pa ng Bible, from this generation, forever. Amen? Hanggang forever. Endless ang pag-preserve ni Lord. Endless forever. Kaya salamat na tayo po ay beneficiary. We are so blessed na meron tayong Word of God. Mga kapatid, amen? Na ating pong maano ngayon, blueprint. May mga Christian nung una na hindi pa kumpleto ang Bible. Pag magsimba sila mga kapatid, andyan pa tayo? Nung di pa kumpleto ang Bible, nung unang panahon, magsimba ang mga membro,
Kasi papel pa. Hindi pa na-compile ang Bible, Brad. Portion pa lang. Ang style nila, mag-exchange sila pagsimba. Magtanong sila, Brad, ano ang gihawakan mo ngayon na Word of God? Sabi niya, kuwan akin, Book of Matthew. Ganun ba? Akin, Book of John, kambyuta. Oh. So nagkambyuhanay sila. Kaya hindi pa na-compile. Dixon din na po sila. Iba na po. Acts na po. Tapos ikambyo na po kay Timothy. Ganon sila para lang mayroon silang mabasa ng Word of God. So pasalamat tayo ngayon na kumpleto na. Di na tayo maghulam-hulam na. Anong imo, Brad? Matthew? Oh, wala na. Kahasol, no? Tapos next Sunday, ano naman imo? Romans ko. Ano imo? Pilimon, sige, kambyuta. Ganun sa unang panahon ang sit-up. Kasi hindi pa nakumpleto ang Bible, hindi pa na-gather. Papel-papel pa lang sa kanila nung una. Kaya pasalamat tayo ngayon, we are so blessed na, kasi hapos na lang sa atin, pwede na natin basahin pasunod. Kumpleto na ang Bible, 66, na-compile na. What a blessing. Amen? Praise God. Meron tayong preserved Word of God na ating magabit ngayon. Alright. Next mga kapatid, itong tinatawag na, anong number 1? Inspiration. Number 2? Revelation. Number 3? Preservation. The act of God which He preserves His Word. Kaya kung dili ma-preserve ni Lord ang kanyang salita, wala tayong ngayon. Wala tayong Bible ngayon, mga kapatid. Okay, next. Number 4, translation. Translation. The process of turning the Scripture into another language to bring life and prevents death or even to improve the state of something. So ito naman, translation. Ano ang translation? The process of turning the Scripture into another language. So yan ang translation. Okay? So itong ating Bible ngayon, ano ito? Translation na ito. Kaya hindi naman ito ang original. Kaya ang original, Hebrew and Greek. Tingnan mo daw ang Bible mo, Hebrew and Greek ba na? Hindi, di ba? Ang dami na ngayon. Siguro may Ilonggo, o Hiligaynon, o Cebuano, or ano. Ang tawag doon, translation na. Gitranslate na sa ibang dialect. Salamat ngayon, meron ng Bible sa Blaan, may Bible na sa Tibuli. Alam nyo ba yan? May Bible na sa Tiruray. Ano pa? Dito sa atin na Ngayon, gina-work out yung mga tao sa Davao Occidental, anong tawag sa kanila? Dito sa Malita, Don Marcelino, dito sa Sarangani, mga kaulo. Kaulo. Meron na rin gina-translate ngayon na Bible para sa mga kaulo. Para maintindihan nila, wala silang rason, hindi ko man dialect yan, hindi ko kaintindi English, hindi ko kaintindi sang Cebuano, hindi ko kaintindi sang Ilonggo, or Blaan, or Tibuli, kay kami kaulubi. Sige, naggawa na talaga si Lord ng paraan para ang tao, walang excuse na hindi ma-save. Amen? Tanan na dialect, gina-reach out na ni Lord para ang tao walang excuse na sabihin niya, di niya maintindihan, kaya di niya dialect. So, ang tawag doon, translation. So, salamat pa, gi-translate. At don't you know, na mga kapatid, dumaan din sa translation ng Bible. So, na-translate ngayon. So, salamat, hindi lang ibig sabihin na ang English ang superior. Kaya ginamit o favorite ni Lord, kaya ginamit, no. It so happen lang English kasi worldwide kasi ang maabot ang scope ng Bible o English dialect, pinaka-famous kasi ang English. Kaya ginamit ni Lord, isa sa pag-translate is English. And by the way, hindi English ngayon. English sa England. Old English. Kaya napansin yung Bible natin sa King James, may mga TH. Kasi sa England, ganun ang kanilang English doon. Ang believe, believeth. Ang receive, receiveth. Ang judge, judgeth. May TH.
Old English, hindi American. Kasi na-translate ang Bible sa England. Naintindihan ba natin? England ito ba? Doon ito. In times of King James. Oh, King James, mga kapatid. Alright? Okay? Translation. Alright. Now, Pastor, ang aking Bible, hindi ba King James na, authorized o yung sa English? Okay lang. Importante meron kang, as official Bible natin, dapat meron tayong King James. Pero for reference, pwede ka may Ilocano, pwede ka may Cebuano, pwede ka may Ilonggo. Pero dapat meron tayong official Bible which is King James. Amen? Ako sa balay, may mga translation ako. May Cebuano, meron akong Ilonggo na Bible doon, meron akong Ilocano, para at least makita ko, matingnan ko doon. Reference. Pero dapat ba King James talaga? Kasi ang ibang version sa Bible may mga corruption. May na-corrupt. Alright? So, translation. 2 Samuel chapter 3 before we end. Okay, 2 Samuel chapter 3 verse number 10. Alright. 2 Samuel chapter number 3 verse number 10. Verse 10, to translate the kingdom from the house of Saul, and to set up the throne of David over Israel and over Judah, from Dan even to Beersheba. So makita po natin yung word dyan na translate. Okay? Translate. Colossians 1:13. Colossians 1:13. Anong sabi ni Apostle Paul? Colossians chapter 1 verse 13. Ito naman. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Okay, dear Son. Okay, ano pala ang word na translation o translate? Moving from one place to another. Changing from one place to another. Si Paul, sabi niya dito, tayo daw na-translate from kingdom of darkness to kingdom of God. From kingdom of darkness to kingdom of light. Ibig sabihin na translate na tayo. Gi-translate, gi-change tayo. Binago tayo ng Panginoong Diyos. Through Jesus Christ. Amen? Alright? Translated us into the kingdom of His dear Son. Okay. And last and final verse ating basahin, Hebrews. Hebrews chapter 11, verse number 5. Hebrews chapter 11, verse number 5. Isang Bible character. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony, that he pleased God. Alright? So sila yung mga tao na example po mga kapatid ng translation. The process of turning the scripture into another language. Alright? So, ang tawag po doon is translation. Now, tanong, Pastor, makasave ba ang translation kahit hindi King James? Yes, because it is the Word of God. Amen? Kahit hindi King James ang gigamit pag soul winning, masave ang tao? Yes, because hindi man ang translation ang makasave. Ang faith sa tao na nag-believe sa gospel. Kahit King James pa yan, kung di siya mag-believe, wala pa rin. Hindi lang tayo masyadong dogmatic na, dapat King James yun atong gamiton. Kaya di na masave ang tao, di na i-consider ni Lord, hindi accept ni Lord pag hindi King James ang Bible, gamiton ta. Wala na sa Bible nga idea, amen?
Kaya base ang isipin natin na every time magsulwining ta, dapat King James Bible ha. Hindi pwede Ilonggo, hindi pwede Cebuano, hindi pwede Ilocano nga Bible. Kaya dapat King James 1611. Masyado na tayong ginagawa na nating, na-idolize na natin ang King James. Mali. It is the Word of God. God honor His Word. And God will honor your faith as long you believe in Him. Amen? So, dapat maliwanag. Kasi baka masyado na tayong, di natin masyado na tayong, may mga pastors kasi at members na masyado nang i-idolize ang King James. King James, King James, King James. Di na magamit ng ibang Bible version. King James lang gid. Para sa kanila, wala yan. Basura yan. Pag hindi King James, basura yan na libro. Hindi yan Bible, kay di King James. Huwag tayo doon, kay baka extreme na tayo. Hello? Di natin na malayan ba, extreme na tayo, na nagiging dogmatic na tayo, mga kapatid. I believe, any translation has the power na masave ng tao as long mag-believe siya sa gospel. Amen? Nabasahin natin sa kanya. Amen? So, that's our lesson for now. And we will continue this, mga kapatid. Kung meron kayong inquiry about sa lesson, just talk to me. Okay? Kung meron ka sigurong hindi maintindihan o na-confuse ka, just approach me, and we can talk, we can sit down further, para ma-explain pa natin ang Word of God. Ayoko yung mag-spread out na ganito, ganyan. Pangit po yung ganyan. So, mas maganda para ma-clarify. Talk to me personally. It's my pleasure magkausap tayo regarding the Bible, the inspiration of the Bible. Amen? So, tayo po tumayo, please. Shall we all stand? Let's pray. Father God, we thank you, Lord, this afternoon. We thank you for the privilege na ibigay niyo sa amin, maka-study kami na iyong salita. May studyhan namin, Lord, ano ang origin ng Bible, ano ang proseso ng Bible. At salamat, Panginoon, that you preserve your word that is infallible, free from error. And Lord, it is inspired word of God, Panginoon. Salamat, we have the Bible na credible, Panginoong Diyos, which is the source of our rebuke, our doctrine, our teachings and instruction. And it's my prayer, Lord, na patuloy pa naming maintindihan more ang mga proseso so that, Lord, meron kaming maibahagi sa mga tao din sa hindi nagtatanong. And thank you also for the privilege we can share the gospel sa aming 2 visitors this afternoon. I hope and pray they were able to understand the message and, Lord, yes, ang real gospel, real way of salvation, that it's only the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. If we put our trust and faith sa ginawa ni Jesus Christ on the cross, automatically we will be saved. Because that's the promise of God. Thank you so much. Thank you for the time, and thank you, Lord, for these people. And as we go on, be with us, Lord, sa mga coming days, sa aming continue na pag-study ng iyong salita. And this is our prayer in Christ's name. Amen and amen. All right.